May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Sabong to yung tatlo. Kasi sa Lipa nawala Kasama sa pahayag niya yan na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that may be, that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Ito po sa ating studio si retired Lieutenant General Jonel Estomo, ang dating pinuno ng NCRPO. General, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Katunyeng, Ka Jerry. Apo. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong studio. At maraming salamat po. I'm sure ang haba ng pila ng mga nangungumbita sa inyo ay kami po ang inyong pinaunlakan. Thank you po sa pagtitiwala. Salamat Kumusta po. na po kayo? Parang bumabata kayo. Oo nga. Sa totoo lang, hindi maganda. Hindi maganda yung ako kakaretiro ko lang last November sa PNP. At sa totoo lang, aminin ko, wala salong planong magpa-interview. Kaya lang naisip ko, kailangan kong gawin kasi unang-una matagal pa naman yung proseso. Sabi sa akin ng aking lawyer, wag muna, pero nag-decide po ako na magpa-interview para maklarify yung mga sinasabi ng ating itong whistleblower na si Alias Totoy. Opo, nung umpisa po, very specific yung kanyang sinabi sa isang parang press con pa yun kumbatsero, na kayo daw po ang sinasabi ni Atong Ang na nagsabi kay Atong Ang, naghihikayat sa kanya na ipatumba itong si alias Totoy. Kayo na po ang sumagot, kausapin niyo po ang ating mga kababayan tungkol, very specific po yung allegation sa na yan. allegation na yun. Actually, tatlong issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sabongero na yan. Yeah, po. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Then, pangatlo, yung pinapatay ko raw siya. Unahin ko yung first issue. Sige po. Dinadawit po ako sa missing sabongero. Kung mapansin natin, nangyari yung insidente na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabar Zone. Siguro maniniwala tayo na involved ako sa missing sabongero na yun kung mayroong mga involved, mga pulis galing ng Bicol Region. Na-under sa'yo. Na-under sa akin. Kayo po ba ever naging Calabarzon Police Director? Hindi po ba kayo naging... Hindi po ako naging hepe ng Calabarzon. Nung nangyari po yung insidente na yan, yung missing sabongero na yan, I was the regional director of Bicol Region, Region 5. Okay. Kaya para sa akin, napakalayo. Kaya yun ang sagot ko dyan. Hindi ako involved sa missing sabongero. Kung totoo yan. Pangalawang issue is sinasabi niya member ako ng Alpha Group. Ayan. Ako yung nagpapasalamat kay narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Tacoy at inamin niya na siya ang member ng Alpha Group at may kasama siyang isa na kasamahan niya. At sinabi niya sa kanyang interview
na hindi kasama si Jal Estomo. Sinabi niya, common friend lang niya si Jal Estomo, na kilala niya ako, pero siya mismo ang nagsabi bilang member ng Alpha Group. Alpha Group. Siya ang nagsabing hindi kayo kasama. Hindi ako kasama. Pangalawa, meron akong dala, bibigyan ko kayong copy. Mismo dahil medyo nasaktan po ako na member daw po ako ng Alpha Group. Ito, meron akong dokumento ipapakita na magpapatibay na ako hindi talaga member ng Alpha Group. Ano po ba yung... Pwede ko bang basahin dito? Sige po, sige po. Okay. Sinasabi rito, this is to certify that based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired Police Lieutenant General Junel Cabrera-Estomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to its business activities or operation. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Signed, Attorney Caroline Cruz, Corporate Secretary, Executive Director. bibigyan ko po Ito po ay, itong kopya na to, ito pong certification na to ay in-issue nila, hiningi po ninyo. Opo. Opo. Kasi po, kailangan kong gawin po yun kasi masama na po yung sinasabi ng whistleblower na member daw po ako ng Alpha Group. Actually po, kapag ka po pinakinggan nyo yung statement niya, na ang sabi nga po ni Secretary Boying Remulla, he is a credible witness. Kung hindi po kayo magsasalita, para bagang, kung pala to, kayo pala leader ng mga isabong operation. Kasi ang dating sa amin nun kung Alpha Group member kayo, kayo ang mga kumukumpas niya, isa sa mga kumukumpas. Actually, yun din po Katunying ang dahilan bakit ako na-kumbinsi na magpa-interview. Kasi lumalabas, yun nga, sinasabi ng ating whistleblower na pag member ko ng Alpha Group is kasama ka sa nag-approve kung merong gagawin yung si Charlie Atungang. Kaya ako, nandito ako ngayon para sabihin na hindi ako member ng Alpha Group na yan. Teka muna, itong binasa yung certification, sa taas may nakalagay Pitmaster Foundation. Ayan o. May nakalagay na Pitmaster Foundation. Tapos binabanggit dito na that this is to certify that based on our records, ayan, Pitmaster Foundation, and hindi nga kayo in any way connected o hindi kayo trustee o officer nitong corporation. Pero wala pong binabanggit dito na Alpha Group . Ano ho bang connection ng Pitmaster Foundation sa binabanggit na Alpha Group? Okay, ganito yan, ano? Jerry, Katunying, ano? Ako, nung lumabas po yung kwento na yan, nagtanong-tanong na rin po ako. Hindi ko talaga alam din kung ano yung Alpha Group. Yung Alpha Group na yan. So, itong Alpha Group, ito talaga, parang sinabi rin ni Ato Ang yan na 20 lang silang membro ng Alpha Group. 20. Yan para mga investor sila. Para sila nagpapatakbo talaga ng online sabong na yan. So, in simple language, yung mga binanggit nga ni Alias Sotoy na yan, wala akong kilala . Sinabi niya, si Gretchen Barreto, yung huli, sino to, yung sa Bisaya, yung congressman, Bisaya. Wala akong kilala sa totoo lang . Kahit Saka sa totoo lang, nagtalong na rin ako, ano ba requirement maging Alpha Group? Ang requirement dyan is dapat meron kang mga manok, meron kang farm. May manok ba kayo? Wala po akong manok . Kaya imposible talagang mangyari na ako yung maging member ng Alpha Group. Wala akong manok. Hindi ba kayo sabungero o hindi ba kayo na... Actually ako, nung bata ako, Katunying, mahilig din ako sa sabong. Kaya lang, nung binawal ng PNP, ang mga pulis sa sabong, tumigil po ako. Pero sa totoo lang, tao lang tayo. Passion ko rin manood ng mga sabong kasi bata pala ako, natuto na ako dahil sa tatay ko. So,
Masaya ako manood. Manood. Oo. Pero yung sinasabi nga ng ating... Mag-alaga, may farm ng manok, wala kayo. Wala po ako. Pero kay Charlie, kay Atong Ang, kayo ba may personal na relasyon, connection? Kaibigan niyo ba siya? Magkaibigan ba kayo? Magkakilala Tropa kayo? ba kayo? Okay. Mm. Nung nauso kasi ang online sabong na yan, kung maalala natin, legal naman siya. Nung naging RD ako ng Region 5, nagkaroon niya ng nagkaroon sila ng expansion. Nauso ngayon yung betting station, yung tawag. May mga betting station na ng online sabong na yan. Parang OTB, So, sa kabayo. Parang Yes. off-track betting. opo, oo. So, nung time na yon, nagkaroon ng sa Region 5, siyempre, nanghingi ng tulong si Atong Ang, na yun nga, expansion ng negosyo at nung time na yun, yung alam naman natin na legal. So, nag-isip ngayon ako na paano ko ba makilala to? So, nagkaroon ako ng opportunity sa isang kaibigan para makilala itong si Atong Ang na to. Ang purpose ko naman, because I'm retiring na nga, malapit na ako mag-retiro, at nakita ko napakagandang hanap buhay. Sino bang ayaw mabuhay? So, talagang naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Okay. First time ko lang siya nakilala. Kailan po yun? Mga anong taon? Hindi ko na maalala eh. Yung- Siguro mga 2000, basta regional director ako ng Region 5. Mga 2022, Sa Bicol 2020. pa kayo? Opo. Tapos, So nag-meet po kayo? nag-meet kami. Unang-una, Upon your initiative? yes po. Nag-meet kami. Una, para magpasalamat sa kanya dahil napakabuti niyang tao. Tinulungan niya yung region ko, yung Region 5 ko, kasi may foundation nga siya. Marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Yun ang unang purpose ko, magpasalamat personally. At the same time, naisip ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Na actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Yan po totoo. I will not deny na Betting na-meet ko station siya. ng sabong. Online sabong. Okay. Pero hindi ba dahil sa may betting station kayo, hindi ba kayo nag-qualify bilang bilang Alpha Group. Alpha Group na? Hindi po. Hindi talaga ako pwedeng mag-qualify. Unang-una, wala akong manok. Doon pa actually ako nainggit nga ako sa iba. Kaya nag-start po ako, actually aminin ko, doon pa ang start ko na magkaroon ako ng breeding. Pa-breeding na ako ng manok dahil nakita ko napakagandang hanap buhay. Ang problema ay nahinto. Tinigil po yan ng former President Duterte. So yung pong mga manok nyo, nag-umpisa na kayo mag-alaga ng manok. tapos Start na ako mag-alaga. So ang ginawa ko na lang, benta-benta na lang. Wala nang nangyari. Sa Kawali, napunta. Mamaya po, marami pa kaming mga tanong. Mag-unload lang tayo ng mga commercial. Maganda po na iniisa-isa niyo itong mga issue na to. Opo. At meron po tayong unang question na yun po yung third issue ninyo, no? Yung Yes, third sir. issue Opo. nyo, whether or not you encourage Atong Ang to assassinate Patidongan. Abangan po nyo ang ating patuloy na pakikipaguntahan kay retired Lieutenant General Junel Estomo, ang dating NCRPO Chief. At actually, siya po ay pwede na rin nating sabihin Man of the Hour ngayon. Kasama. Ating pong kausap ngayon dito sa studio ay si retired Lieutenant General Junel Estomo. Siya po ay dating hepe ng PNP NCR, yung tinatawag po nating NCRPO. Siguro summarize lang natin yung kanyang mga binitawan kanina. Sinabi po niya kanina sa umpisa ng ating panayam na hindi po siya miyembro ng tinatawag na Alpha Group ng Pitmaster, yung pong kumpanya nila Charlie Atong Ang. At ito yung certification. Nandito pa, ibabalik ko na kay Sorry mo na at General. baka kailangan niya yan. At pangalawa po ay ang banggit niya sa atin ay nakilala niya, inamin po niya na nakilala niya at na-meet niya minsan
minsan lamang si Tama ba, sir? Minsan? Tama po, sir. Charlie Atong Ang. Minsan lang kayo nagkaroon ng chance na magkaharap. Ito daw po during the time na siya ay director ng regional director ng PNP Region 5. Matagal-tagal na yon, at inamin naman po niya na ito po ay para magkaroon din siya ng hanap buhay ang kanyang mga anak sa legal, kasi legal pa noon ang isabong sa pamamagitan ng tinatawag na betting station. So at least dun po sa aspeto na yon ay na-establish po natin kung sino ba tong si General Estomo with regard to isabong operation. Pero ang sabi po niya, wala siyang kinalaman sa missing sabungeros. Okay, tuloy na natin ang ating pakipag-usap kay General Estomo dahil ang unang-unang tanong po natin sa kanya ay yung binanggit ni alias Totoy na sinabi daw po sa kanya ni Charlie Atong Ang na hinihikayat nitong si General Estomo si Atong Ang na itumba na, patay na, at nang mawala na ang problema, ito pong si alias Totoy o Julie Patidongan. Sir, sagutin nyo nga po yon. Meron po bang ganong insidente na sinabihan nyo si Atong Ang na patay na ito pong si alias Totoy? Una-una, gaya ng sabi ko, isang beses ko lang na-meet si Charlie Atong Ang. Wala akong connection sa kanya, hindi ako tumatawag sa kanya. Paano mangyari yon? Para sa akin, katang isip yon. At kung mapansin nyo naman, binawi naman ni alias Totoy. Actually, nag-apology pa siya sa akin. Na sinasabi niya na gawa-gawa lang ni Charlie Atong Ang. So, hearsay lahat ang mga sinasabi niya. Saka ako, sa tagal ko sa serbisyo, 37 years in service, wala po akong kaso na wala akong issue about murder. Siguro ako, ang masabi ko lang sa sarili ko, sa 37 years ko sa PNP, marami akong accomplishment ng mga notorious, ng mga nahuli ko. Kaya wag ho tayong maniwala sa mga sinasabi nitong alias Totoy na to. At siya mismo nagbigay ng kanyang mensahe, naghingi siya ng apology sa akin. Pero kahit para sa akin, sa totoo lang, katunyeng ka Jerry, nasaktan ako nung namatay ang tatay ko. Siyempre tao lang tayo. Nung nabigo tayo sa pag-ibig, tayo nasaktan. Pero dito ko naramdaman, mas masakit. Masakit naramdaman ko ngayon yung sakit na ginawa ni alias Totoy sa buhay ko. Kaya ako lumantad ngayon personally para sabihin na nanawagan ako kay alias Totoy. Sana maisip mo rin ano ang mga naramdaman ng tao, yung mga binanggit mo mga pangalan, gaya ni Gretchen Barreto, yung mga iba pa, at siyempre ako. Sana pag-isipan naman natin kung ano mga binabanggit natin. Kasi yung kasiraan ko ngayon, parang nawala lahat ang ginawa ko for 37 years sa PNP. Kung maaalala nyo, katunyeng, nakatulong ako sa gobyerno, na-solve ko yung lapid case. Tapos ngayon, dahil dito sa siniwalat ni alias Totoy, masisira yung pangalan ko na pinagtsagaan ko for almost 37 years. Pasalamat nga ako sa ating mahal na Pangulo at binigyan pa opportunity. Nagretiro ako as 3-star general. Pero dahil dito, parang nawala lahat yung pinaghirapan ko. Kung maalala nyo, ako rin task force commander nung Digamo case. Nagservisyo rin ako as provincial commander ng Cavite. Kilala ako ni DLG secretary. Pero dahil dito, parang actually, kung sinasabi niya pinapatay ko siya, pinatay niya na ang buhay ko. Itong alias Totoy na to. Kumusta po pamilya nyo ngayon na tungkol po dito sa issue na to? Actually, hindi ako nagpapansin sa kanila na ako'y kasi pinapakita ko sa kanila na ako'y strong. Pero yung family ko, silang nakakaramdam ko ano ang nangyayari ngayon.
Personal nyo bang, may personal ba kayong magkakilala ni Julie Patidongan? May naging transaction kayo, nagkaharap na kayo dati? Hindi ko siya kilala personally, pero palagi ko siya, yun nga, nung ako'y dumalaw, palagi ko, nakita niya ako. So, hindi ko maintindihan ano ang kasalanan ko sa kanya. Bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Yun ang totoo. Yung pong sitwasyon ngayon na nabanggit kayo ni Patidongan, meron bang initiative ang PNP o kaya ang DOJ na kayo po ay hingan ng statement tungkol doon? As of today, wala pa akong hindi pa ako pinapatawag. Pero siyempre, dahil sa ginawa nitong Alice Totoy na to, I expect na ipapatawag din ako para hingin ang side ko. But I'm ready. Sa totoo lang, nakita ko naman, hearsay naman lahat. Kaya ko namang lusutan sa korte. Pero, ito importante itong pagpunta ko ngayon dahil para sa akin, yung social media is kailangan ko magsalita para ma-explain ko naman ang side ko kasi lahat na lang si Alice Totoy everyday nagpapa-interview. So, tingin ko, hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya, pero sa palagay ko naman sana mapakinggan din yung side ko para fair naman. Yung pong nabanggit no sa statement nyo, are you filing cases against Julie Patidongan? Actually, inaantay ko lang yung kanyang affidavit. Then, pag nakita ko yung kanyang affidavit, kausap ko ng aking lawyer, I will file a case against him. Nabanggit nyo kanina na si ay mayat maya nagpapa-interview sa media at nabanggit ko rin naman na si Secretary Remulla na interview po namin, ang sabi niya as far as he is concerned, credible witness itong si Julie Patidongan. Marami na po siyang nasabi. How do you intend to counter that? Kasi kanya yun statement yan tapos versus statement ninyo I will not question yung sinasabi ng ating DILG. Pero para sa akin, personally, ako naman, yung sarili ko lang dito, yung aking... So, hindi ko alam. I have no comment kung credible ba siya. Pero para sa akin, he is not credible. Si Atong Ang po ba ay nag-reach out sa inyo? Never po. Never. Unang-una, hindi nga kami masyadong close. Matagal na po yun. Na-meet ko siya. At minsan lang kami nakita nan. sa security niya wala kayong papel, General, kasi yung iba ang i-expect, pulis yan, baka kasama yan sa nag-provide ng security kay Atong Ang. Wala po. Walang ganun. Unang-una, sabi ko nga, nangyari yung incident na yan 2021. Focus po ako as regional director ng Bicol Region. Napakalayo naman po ng Bicol sa Calabarzon. So, wala akong participation dyan. Yung mga binabanggit ni Alice Totoy na yan na halos lahat ng mga pulis na binanggit niya assign lahat ng Calabarzon. So, imposible yung sinasabi niya na ako'y involved. Pero sa matagal kayong naging pulis, kung saan-saan kayo na-assign at pumutok itong missing sa Bungero. Kayo sa personal ninyo, anong mga malamang may mga intelligence information din kayong natatanggap nung panahong ito'y pinaghahanap at iniimbestigahan? Nung ako'y ginawang NCRPO chief, nangyari na yan po. Kaya lang hindi po ako nakialam dahil hawak na po ang investigation ng CIDG. So, siyempre, nag-focus ako sa ibang bagay. Hindi na yan ang focus ko kasi nung time na yan, inimbestigahan na po ng CIDG at alam naman natin, inimbestigahan din ng Senado yan. At nung nakita ko yan,
nung kung maalala nyo, nasampahan ng kaso yan sila. Anim sila. Kasama yan si Alias Totoy. So, nakikinig din ako sa Senate hearing. Wala silang makita basihan. Hanggang doon na talaga sa level ni Alias Totoy. So ngayon, dahil sa kanyang paglantad ni Alias Totoy, naibalik ulit ngayon ang investigation. Na kung saan, bibintangan na ngayon si Atong Ang. Atong Ang. So between Charlie Atong Ang and Totoy, alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si Alias Totoy kasi para sa akin ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alias Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Ako sa totoo lang, Tunying, Jerry, bimeldad akong officer. Naabot ko ang 3-star general. Hindi lahat-lahat naging 3-star general. At kung maalala nyo, naging contender pa ako sa Chief PNP. Tapos sisirain lang itong Alias Totoy na to. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Kung ako, that's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, ang kalokohan itong Alias Totoy na to, tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung election. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad, extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Naramdam namin ni Jerry dito yung inis nyo o galit nyo kay alias Totoy. Siyempre naman, gaya na sabi ko sa inyo, first time kong maramdaman to. Naramdaman ko masakit, mawalan ng magulang. Masakit, mabigo sa pag-ibig. Pero this time, mas masakit pala ito. Nakalagarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, nananawagan ako kay Alias Totoy ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Tunying, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Jerry, baka hindi natin alam. Kaya ang galing niya magawa ng kwento. Baka may mensahe po kayo lalo na sa pamilya ng mga missing sabongeros, kasi napanood ko po kasi yung filing nila ng kaso sa Napolcom against several police officers. Apparently, yung mga missing sabongeros families ay lumakas ang loob nila at they are rallying behind alias Totoy. Ano pong mensahe niyong gustong sabihin dito sa pamilya ng mga missing sabongeros? Mensahe, anong... Baka meron po kayong gustong sabihin kasi naniniwala sila kay alias Totoy. Ako naman, para sa akin, from the very start, napakaganda ng paglutang ni Totoy na yan para ma-achieve natin yung hustisya. Una, ang problema yung tuloy-tuloy niyang pagsisungaling, parang hindi maganda. Kagaya ngayon, dinawit na niya si General Estomo. Paano ngayon yan? Nababahiran yung ibang so, mga... sana, ito lang mensahe ko kay Alias Totoy. Yung totoo lang. Ayun. Yung totoo lang sana. Kasi ako, nandiyan naman ako behind ako sa yung hustisya na yan. Kasi sabi ko nga, masakit, mawala ng Pero para sa akin, mas masakit itong magawa tayong kwento. Yan para sa akin, Katunying. Opo. Naku, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala na makausap po namin kayo ngayong araw na to. And I'm sure
yung pong mensahe nyo ay nakarating sa kinauukulan. Maraming salamat po, Thank you, General Estomo. Maraming salamat, Katujeng, Kajeri. Salamat po. At magandang umaga po. Good luck po sa inyo.